Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat mga minamahal ko mga kababayan. Muli nandito po yung lingkod, Epifanio Labrador, dito po sa ating programang Reaction Mo, Birada Ko. Okay, bago tayo mag-umpisa mga minamahal ko mga kababayan, binabati muna po natin ating mga kababayan Luzon, Visayas, Mindanao, na lagi po natin nakakasama dito po sa ating programang Reaction Mo, Birada Ko, maging sa ating mga kababayan sa abroad, maging ang ating mga bagong mga subscribers, at syempre ang ating mga solid Epifanio supporters, at syempre binabati din po natin sa umagang ito ang ating minamahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr., maging ating minamahal na House Speaker Martin Romualdez, at syempre ang ating minamahal na First Lady Lisa Raneta Marcos. Okay mga minamahal ko mga kababayan, sa araw pong ito ipag-uusapan po natin ito. Ito po talagang matatawa ka. Matatawa ka po sa balitang ito mga minamahal ko mga kababayan, na kung saan balita ko si Digong daw ang nagpresenta na gustong maging abogado nitong ni Sara Bulate tungkol sa kanyang mga pagnanakaw. So pero bago natin bigyan ito ng matinding birada, eto't panoorin muna po natin mga minamahal kong mga kababayan. Handa raw si dating Pangulong Rodrigo Duterte na tumayo bilang abogado ng anak niyang si Vice President Sara Duterte sa kinakaharap niyang impeachment complaint. So ito na mga minamahal ko mga kababayan, tatayong abogado ni Sara Duterte yung kanyang konsentidor na ama. Na kung saan pinagmanahan din niya sa pagnanakaw, na kung saan triple yung husay nito ni Sara Duterte sa pagnanakaw po sa pera ng taong bayan. Pero ang tanong, ito po ang tanong dyan ang tanong hindi ba madidisbar itong si Duterte? Kung hindi ka madidisbar Duterte, o kung hindi madidisbar itong si Duterte mga kababayan, ang tanong, nasa tamang pag-iisip pa ba siya? Nasa tamang pag-iisip pa ba siya? Yung kanya bang kinikilos ay kilos pa ba ng isang abogado? Ang kanya bang iniisip, ang kanyang sinasabi ba ay sang-ayon, kumbaga gawain ba o ginagawa ba ng isang tamang abogado, lalo na yung kanyang pagmumura, lalong-lalo na yung kanyang ipinapakitang mga kabalbalan, di ba? Biro nyo mga kababayan, si Digong nyo, na kung saan ay nalilimutan yung kanyang sinasabi ang magiging abogado nitong ni Sara Duterte. Nagpapatawa ba kayo mga Duterte? Nagpapatawa ba kayo? Naalala ninyo mga kababayan, di ba nagsalita si Digongyo na may adik daw tayong presidente, na pag kinabukasan bigla na lang niya binawi at sinabi niya wala siyang sinabi. Kahit patayin pa daw siya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay wala siyang sinabi. Sa tingin niyo ba karapat dapat na maging abogado? Pero kung sa bagay, kung si Duterte ang magiging abogado para sa kanyang anak, okay lang yun. Dahil sigurado namang hindi mananalo itong si Rodrigo Roa Duterte. Dahil sa totoo lang, simula po na naging abogado ito o naging piskal ito, wala namang naipanalong kaso ito. Kaya lang naman siya nananalo sa mga kaso niya dahil mayor na siya, na kung saan halos lahat ay tinatakot niya, ginagamitan niya ng kamay na bakal, o ginagamitan niya ng panghaharas, pananakot, na kung saan gumagamit siya ng mga taong handang pumatay kapalit yung pera. Okay lang na maging abogado niya itong kanyang ama na konsentidor sa kanya at nagturo sa kanya kung paanong maging mahusay na magnanakaw sa pera ng taong bayan. Pero isa lang ang masasabi ko dito mga kababayan, ang tanong, mananalo ba? Ang tanong, malulusot ba ng ama niya? Sa totoo lang mga kababayan ko, mukhang wala na talaga sa katinuan itong mga Duterte. Akala ni Sara, di ba? Akala ni Sara pagka naging abogado yung kanyang ama, lusot na siya. Diyan kayo yung nagkakamali.
Akala siguro ni Sara Duterte, pag tatay niya naging abogado niya, wala nang problema. Diyan ka nagkamali, Sara Duterte. Lalo ka lang gumagawa ng problema at lalo ka lang magkakaroon ng problema. Dahil unang-una, yung ama mo na gustong maging abogado mo ay isang taong demonyo na kung saan ay hindi hahayaan ng Diyos na magwagi. Hindi hahayaan ng Diyos na magwagi yung mga kasamaan ninyo. Alam naman namin eh. Biro nyo mga kababayan ko. Di lumabas na yung katotohanan na itong si Rodrigo Roa Duterte ay nagkukunwari lang na ulyanin na. Nagkukunwari lang na wala nang alam. Nagkukunwari lang sa kanyang mga kinikilos o pananalita. Kunyari, hindi niya na alam yung ginagawa niya para malusutan lang yung kanyang kasalanan sa taong bayan para hindi lamang hulihin ng ICC. So, sa madaling salita, dahil gusto niya maging abogado at itong si Sara ay gusto niya rin yung tatay niya maging abogado niya, lumalabas lang na lahat ng mga pinakita nila noon ay mga kadramahan lang. 'Di ba? Lahat 'yun, mga kadramahan lang. Kung hindi pa na-impeach itong si Sara Duterte, o hindi pa kung hindi siya kinasuhan ng impeachment o maaring mahatulan ng impeachment, hindi titino itong si Duterte. So sa madaling salita, nabitag ka Duterte sa sarili mong pamimitag. Dito pa lang Duterte talo ka na. Dahil huling-huli na yung diskarte mo. Huling-huli na yung diskarte mo. Dito pa lang, kitang-kita na yung mga pinakita mo pala noon, kadramahan lang. Alam niyo mga kababayan ko, isa lang masasabi ko. Maganda din naman na si Duterte ang naging abogado nitong kanyang anak na hinasa niya ng husto para maging isang veteranang magnanakaw sa pera ng taong bayan. Maganda rin naman para nang sa ganon sabay nilang masaksihan kung papaano sila tatalunin ng kabutihan. Maganda yun para sabay nilang makita yung katotohanan at sabay nilang malaman o masaksihan yung kanilang katapusan, yung kanilang mga kademonyohan. 'Di ba? So natitiyak ko mga kababayan ko, kapag nakulong na itong kanyang anak, pero sa tingin ko parang hindi na magiging abogado itong si Rodrigo Roa Duterte kung sakali mang ma-impeach yung kanyang anak. Dahil kung maalala ninyo, nag-file po ng itong si Gadon. 'Di ba? So maaaring matanggalan na ng lisensya to. No? Maaaring matanggalan na ng lisensya to. Pati yung kanyang anak na babae na si Sara Duterte na kung saan manang-mana sa kanya. 'Di ba? So pero tingnan natin kasi alam naman natin na dito sa ating bansa ay pera-pera ang labanan. 'Di ba? So wala namang problema kung hindi man siya matanggalan ng lisensya, pero isa lang masasabi ko. Talo na sila. Ngayon pa lang sinasabi ko na talo na sila. Dahil kung para sa akin, dahil kung talagang simpatya ng taong bayan ay sa kanila pa, hindi mangyayari na si Sara Duterte ay, 'di ba? Kasuhan ng impeachment. Maraming haharang, pero wala naman walang nangyari. Kasi kalooban na rin 'to ng Diyos na kung saan kagustuhan na rin ng taong bayan para managot sila sa kanilang mga kasalanan. Alam naman natin na hindi lamang po milyon-milyon ang ninakaw ni Sara, kundi bilyon-bilyon na dapat napakinabangan po ng taong bayan, lalong-lalo na nung mga taong pinangakuan niya. 'Di ba? Pinangakuan niya ng trabaho, pinangakuan niya ng kung ano-ano. No? So, pero ganun pa man, umasa na lang po tayo na maaaring makagawa sila ng iba't ibang paraan. Pero kahit anong gawin nila, wala na silang magagawa sapagkat ang Diyos na makapangyarihan sa lahat ang kanilang magiging kalaban, na kung saan gagawa din ng paraan para malupig sila, matalo sila sa kanilang mga kasamaan. Kaya natitiyak ko
na mayroong ibibigay ang Diyos na mahusay na abogado para po sila ay papanagutin sa kanilang mga kasamaan. Kaya kahit ilang Rodrigo Roa Duterte pa na demonyong Rodrigo Roa Duterte pa ang maging abogado mo, Sara, wala na kayong ligtas sa hukuman. Wala na kayong ligtas sa batas sapagkat nalalapit na yung mga katapusan ninyo na kung saan tutuldukan ng Diyos yung inyong mga kahayupan at mga kademonyohan nang matigil na yung kaguluhang nagaganap dito sa bansang ito dahil sa inyo. Kaya kung ako sa inyo o sa iyo, Sara Duterte, huwag mo nang hintayin na mapahiya ka pa. Kung ako sa iyo, umamin ka na, magkusa ka na bago nyo pa masaksihang mag-ama yung inyong kaparusahan o bago pa masaksihan ng buong bansa yung inyong mga kahayupan o para hindi na masaksihan pa ng mga taong naloko ninyo yung katotohanan na maging sila man ay nagoyo ninyo. Kaya kahit ilang libo pang Rodrigo Roa Duterte, Sara, kahit ilang milyon pa, ilang bilyon pa ang gamitin yung pera para pabulaanan yung mga kasinungalingan, wala na kayong magagawa sapagkat pinapahintulot ng Diyos na kayo ay magdusa sa inyong mga kasalanan sapagkat sobrang lumabis talaga kayo sa inyong mga kahayupan. Lahi nyo na talaga yan, mga magnanakaw, mga mapagpanggap. So ganun pa man, patuloy po tayong aantabay, mga minamahal ko mga kababayan, sa mga nangyayari po dito sa ating bansa. Patuloy po tayong magbibigay ng mga komento o mga birada, lalong-lalo na po sa ating mga kalaban na umaabuso sa kanilang mga pera at kapangyarihan. Kaya muli po, tulad po ng sinasabi ng ilingkod, mabuhay po ang ating inang bayan, mabuhay po nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming salamat po.